Gabi na nga ito at nakita ko si mama na naghihiwa na ng mga sangkap. Bali, ang una ko namang ginawa ay binuksan itong kalan para naman masalang ko na yung kawali. Binigyan kasi kami ng tita ko ng adobo kaya naman iinitin ko muna. Nakalagay kasi sa ref kaya medyo frozen siya. Pasensya na nga pala kayo sa boses ko kasi medyo masama at mabigat talaga ang pakiramdam ko ngayon. Kaya naman ang mainit na yung kawali ay nilagay ko na nga yung mantika para naman kahit papano ay masangkot siya ko yung adobo. Hinalo ko nga lang ng hinalo mabuti para naman medyo matunaw na yung paghihelo. Nilagyan ko ng kaunting toyo at tubig para naman kahit papano ay madagdagan ng lasa dahil nga na-freezer siya. Pero hindi na ako naglagay ng iba pang pampalasa, yun lang talaga. Bumili na nga din muna ako ng all-purpose cream at saka ng soft drinks. Pagdating ko nga sa bahay ay agad ko na nga nilagay sa lamesa para naman magawa ko na yung susunod kong gagawin. Nang binalikan ko nga itong adobo ay sinalin ko na nga sa lagayan dahil dito sa parehong kawali magigisa naman ako para sa gulay. Nilagay ko na nga dyan yung sibuyas, bawang, sunod ko namang ilalagay ay yung gulay. Nahugasan ko na rin yun kaya safe na. Nabili nga pala namin siya nung nagpunta kami sa Balagtas kaya doon na rin kami bumili ng gulay. Bali 20 pesos lang siya isang balot. Pagkalagay ko nga ng mga gulay sa kawali ay tinakpan ko muna para lumambot yung iba. Pagkatapos nga ay kinuha ko na dito sa ref namin yung gulaman na gagamitin para mahalo ko na. Bali in-slice ko lang siya ng padice o depende sa inyo kung gaano gusto nyo kalaking hiwa. Pagkatapos ay sinalin ko lang siya sa isang lagayan at doon ko naman binuhos ang all-purpose cream at saka ako hinalo ng mabuti. At nang binalikan ko na nga itong gulay ay medyo malambot na kaya naman titimplahan ko na rin ito. Bali naglagay nga dyan ako ng beef cubes tapos meron kaming kaunting bagoong nasa sachet. Yung sapat lang ang nilagay ko para hindi masyadong maalat. Hinalo ko nga ulit ng mabuti para naman masimot din yung nasa kutsara at saka magpantay-pantay yung lasa. Pagkatapos ay titimplahan ko na nga ito ng paminta at saka ng magic sarap pero hindi ko nalalagyan ng asin kasi medyo maalat naman na yung bagoong. Ang gusto ko lang naman ay mag-enhance yung flavor niya kaya nilagyan ko siya ng bagoong. Nang mahalo ko na nga mabuti at alam ko nag-incorporate na yung mga flavor niya sa gulay ay nilagyan ko na nga ng tubig para hindi naman siya dry. Tinakpan ko nga lang at isisimmer natin to around 3 to 5 minutes tapos kinuha ko na nga itong nagawa ko na gulaman at ilalagay ko muna sa rep para malamig. Ito kasi yung magiging dessert natin pagkatapos kumain ng kanin. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto na pagsisimmer sa ating gulay ay ito nakakain na nga kami. Hindi na nga din nakapagpigilan lola ko kaya naman humihingi na din siya. Konti. Konti. Ha? Konti lang. Ano?